Po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Monsi. Sa ngalan po ng komunidad ng Manila Cathedral, ay malugod ko kayong tinatanggap dito sa inang simbahan. At nagpapasalamat po ako sa ngalan ng Manila Cathedral Community sa pagdalaw ninyo dito, dala ang kambal na krus at ang imahen ng Birhen ng Medalya Milagrosa at ni San Jose kasama ang ninyo. Sa Ebanghelyo po ay narinig natin yung sinabi ng Panginoon, maaakay ba ng isang bulag ang kanyang kapwa bulag? Malinaw ang sagot, hindi. Sapagkat pareho silang mahuhulog sa kanal. Kung paanong hindi pwedeng sagipin ang isang taong nalulunod ng isang taong hindi marunong lumangoy. Kahit na gustong-gusto mong sagipin ang isang nalulunod na tao, kung wala kang kakayanang lumangoy, hindi ka dapat tumalon sa tubig sapagkat pareho kayong mamamatay. Sa makatwid, dito sa Ebanghelyong ito, ipinapaliwanag sa atin ni Jesus na kinakailangang mag-aral muna tayong lumangoy. Hindi sinasabi ng Panginoon, huwag kang gumawa ng anuman. Hindi. Kung hindi ka marunong lumangoy, may pagnanais kang makapagsagip ng buhay ng taong nalulunod, mag-aral kang lumangoy. So sa makatwid, dito sa Ebanghelyong ito, hindi tayo pinipigilan ni Jesus na pumuna ng ating kapwa. Itama ang ating kapwa. Obligasyon natin yon. Fraternal correction is our spiritual and Christian obligation. Kung nakikita mo ang isang taong naliligaw, kung nakikita mo ang isang taong nagkakamali, kung alam mo na hindi tama ang kanyang ginagawa, hindi mo pwedeng sabihin, bahala siya, buhay niya yon, wala akong pakialam. We are our brother's keeper, and each of us is responsible to the Lord. Kaya hindi sinasabi ng Panginoon na huwag kang makialam, kundi maging gabay ka upang ang isang kapatid mo ay muling bumalik sa tamang landas. Pero ang sinasabi ng Panginoon, siguruhin mo na maayos ang buhay mo. Siguruhin mo na tama rin ang pamumuhay mo. Sapagkat kung hindi, kung iwawasto mo ang isang tao sa isang bagay na ikaw mismo ay gumagawa, magiging katawa-tawa ka lamang. Wala na pong iniwan niya sa isang tatay na sinasabing, huwag kang magsisinungaling. Pero kapag may kumatok sa bahay, itatanong ng anak, Nay, Tay, may naghahanap sa inyo. Anong sasabihin ko? Sabihin mo, wala ako. Yan. You are teaching your son or your daughter to be truthful, and yet you are not truthful yourself. Anong ibig sabihin nito? We have to really examine ourselves. Sa unang pagbasa, mula sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, sabi ni San Pablo, inamin niya, I was once a blasphemer and a persecutor and an arrogant man. Ako rin, sabi ni San Pablo, ako rin makasalanan. Inusig ko ang mga Kristiyano. Ako rin ay arugante. That is self-examination. That is self-acceptance. We cannot correct our others unless we begin by admitting that we are also sinful.
So dun po nagsisimula. Yung sinasabi ko kanina, kung gusto mong sumagip ng isang taong nalulunod, mag-aral kang lumangoy. Ganon din, kung gusto nating iwasto ang ating kapwa, at dapat lang, dahil ito'y ating obligasyon bilang mga Kristiyano, siguruhin nating matino ang buhay natin. At yon ay mangyayari kung haharap tayo sa salamin, ika nga, at sasabihin, ako din pala ay makasalanan. Ang taong mayabang, hindi tatanggapin ang kanyang pagkukulang. At dahil dito, ang taong mayabang ay walang karapatang pumuna ng kanyang kapwa. Mga minamahal kong kapatid, ito ang biyayang hilingin natin sa misang ito. For us to be humble and honest enough to admit that we are sinners, that we have committed wrongdoings, and that we desire to change. And once we are changed, let us be the guiding lamp, the guiding lamppost, the compass for others, so that they too may return to the right road. Amen.